Mariing itinanggi ni negosyanteng Charlie Atong Ang ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ng ilang sabongero matapos siyang muling idawit ni Julie Dondon Patigonan, kilala bilang alias Totoy. Ayon kay Ang, walang ni isa mang kriminal sa kanilang grupo. Kaugnay nito, naghain siya ng mga kaso laban sa mga umunoy whistleblower. Si Jason Rubrico sa balita. Masyado na kami bugbog, kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na si Charlie Atong Ang kasunod ng panibagong akusasyon laban sa kanya ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa naturang kaso at iginit na ang kanyang grupo ay binubuo ng mga disente at lehitimong negosyante. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Masyado na kaming kawawa. Marinding pinabulaanan ni Ang alegasyon na sinubukan niyang suhulan si Patidongan ng 300 million pesos para bawiin ang mga paratang. Sa halip, iginit niyang ang kampo ni Patidongan ang unang lumapit sa kanila at nag-abot ng demand kapalit ng affidavit of recantation na umano'y isusumite sa pulisya. Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Bunsod nito, naghain si Ang ng mga kasong attempted robbery, grave threats, grave coercion, extortion at incriminating innocent persons laban kay Patidongan sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong. Kasama rin sa kanyang sinampahan ng kaso si Alan Bantiles o alias Brown na kaibigan ni Patidongan at isa ring sabungero. Ayon naman kay Attorney Lorna Kapunan, legal counsel ni Ang, hindi umano karapat-dapat na ituring si Patidongan bilang whistleblower o state witness dahil sa bigat ng mga kasong kinakaharap nito. So definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila, 6 ang akusado including him, siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na sinya-charge sa RTC Manila. No? So even in the definition of a state witness, or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Dagdag pa ni Kapunan, ang buong kaso ay nakasalalay lamang sa mga salaysay ng umano'y whistleblower na anayay may kaduda-dudang kredibilidad. Tiniyak din ng kampo ni Ang na bukas sila sa pakikipagtulungan sa Department of Justice upang mapalalim pa ang investigasyon. Sa huli, nagpaabot si Ang ng mensahe sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbestiga, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat yan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.